Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So it's been a while since I uploaded my last video here. So I think nasa 6 months ago na siya. And yes, I'm back and back and back alive. And for today's video, may share na naman ako sa inyo kasi nga sobrang trending talaga ngayon ang pagiging affiliate sa TikTok and Shopee affiliate. Sobrang ang dami talagang mga taong sumubok dyan. At isa na din ako, and yes, I just wanna share with you my experience kung paano ko ba talaga ginawa or kung paano ako nakipagsabayan sa trend ng pagiging isang affiliate. So if you're ready, let's go. Ngayon ay pag-uusapan naman natin yung mga pros and cons of being an affiliate. So magsisimula tayo sa pros. Of course, sobrang sarap talaga sa pakiramdam yung kumikita ka na nasa bahay lang. Yes, hindi mo na kailangan pang mag-travel, makipagsiksikan sa mga jeep, or makipaghabulan sa time in, time out mo. Baka malate ka, baka madidakan ka, kasi nga nasa bahay lang yung trabaho mo. Mag-create ka lang ng mga videos, ipopromote mo lang yung mga products na meron ka, and then ayun, kikita ka na. So yun yung pinaka-pros niya. Syempre, of course, is nagkakaroon ka ng sariling time mo. So walang didikta sa kung kailan ka magtatrabaho kasi nga nasa sayo yan. Kung kailan ka mag-upload ng video, kailan ka magtitake ng video, nasa sayo yan. And even sa yung mga tamad days mo na parang ayoko munang ngayon, mag-video, magpapahinga muna ako, nasa sa iyo yan. So yun talaga yung pinaka-importante, hawak mo yung oras mo, yung parang walang magdidikta sa'yo. Third pros naman is isa siyang form ng passive income kasi nga magka-create ka ng video and yung video mo possible na magkakaroon siya ng maraming sales. Isang video pa lang yan, magkakaroon siya ng maraming sales or possible yan siya. And even yung mga old videos mo na na-upload mo na with Yellow Basket is possible din siya na magkaka-create siya ng a lot of sales. So magkakaroon ka ng passive income. And fourth pros naman is possible kang maging millionaire dito. Yes, totoo yan. Kapag masipag ka lang, kapag consistent ka lang, kapag persistent ka lang, yes, posible talagang mabago ang buhay mo dito sa pagiging TikTok affiliate at posible din na magkakaroon ka ng millions dito kasi napakadami ng mga TikTok and Shopee affiliates na nagpapatunay na legit na kumita sila dito ng mga millions, and yes, nagpapagawa sila ng bahay at nagkakaroon sila ng maraming sasakyan. And that is because sobrang kayod nilang mag-promote ng product dito. Fifth pros naman is maraming opportunities na mag-o-open sa'yo. Yung mga collab invites mo, yung mga possible collaboration mo from brands, possible may mga libreng products ka din na makukuha dito even if zero lang yung babayaran mo, and magkakaroon ka din ng napakaraming free samples, and magkakaroon ka din ng mga bagong learning and friends dito sa pagiging affiliate mo. So, diba, sino bang ayaw sa ganyan? Dito naman tayo sa cons of being an affiliate. So, first cons na napansin ko dito sa pagiging affiliate ay hindi ibig sabihin na affiliate ka na ay kikita ka na kaagad ng millions dito. No po. Sa dami ng affiliate na yon at iba-iba yung mga strategies nila, ay kailangan mo talagang makipagsabayan sa kanila kasi nga kapag hindi ka nakikipagsabayan sa mga strategies nila, sa mga diskarte nila, ay posible talaga na hindi ka talaga kikita dito as affiliate. Second cons naman is kapag hindi ka consistent, kapag on-off lang yung gana mo talaga sa pagiging affiliate, ay may posibilidad talaga na hindi ka magsasucess dito kasi ang labanan sa pagiging isang affiliate ay consistency. Yes, consistency is the key. Kasi nga, mananalo ka talaga kapag consistent ka lang. Yes, papabot talaga ang panahon balang araw sa inyo. Kapag lagi ka lang consistent at lagi ka lang nagsho-show up, even if hindi ka pa kumikita or kahit na wala kang na-generate na sales, kasi balang araw, yung mga videos mo or yung mga uploaded videos mo ay magte-trending din yan at magkakaroon din yan ng sales. Third cons naman is yung pressure. Yes, kapag baguhan ka pa lang na affiliate, ay mape-pressure ka talaga sa makikita mo na sa dami ng affiliate na nag-flex ng mga million commissions, ay mape-pressure ka at makukompare mo talaga yung sarili mo kung bakit hindi ka rin kumikita ng ganon. In fact, hindi mo tinatanong kung paano ba naman nila yon ginawa at ilang taon or buwan ba nila yung pinag-aralan. Isa talaga yung pressure ang magpapababa at magpapawala ng gana sa'yo as isang TikTok affiliate or Shopee affiliate. Fourth cons naman is yung kawalan ng products na ipopromote. Yes, kasi baka akala mo affiliate ka ay aasa ka lang sa mga free samples, sa mga bigay ng mga shops sa inyo. Hindi po mangyayari yon kapag baguhan ka pa lang na affiliate. Kasi sa akin as baguhan na affiliate ay tinuturing ko talaga ang pagiging affiliate as business din siya. Nag-i-invest din ako ng pera sa pagiging affiliate ko kasi binibili ko din yung mga products na pinopromote ko sa inyo kasi nga para ma-experience ko din first hand kung ano nga ba ang effect or maganda nga ba ang quality ng products na ipopromote ko sa inyo. Kasi hindi ibig sabihin na affiliate ka ay aasa ka lang sa mga free samples at yung mga bigay-bigay ng ibang tao sa inyo. Fifth cons naman is yung pagiging dishonest sa isang product or pag-review mo ng products. Yes, cons talaga yan or disadvantage talaga yan. Yung hindi ka dishonest, tapos sinabi mo na ganito ang resulta, maganda ang resulta, in fact, hindi naman talaga maganda ang resulta. Yung sinabi mo na maganda ang quality, makapal ang quality, pero in fact, hindi naman talaga maganda at manipis naman talaga ang quality. So, isa talaga yung disadvantage kasi nga hindi natin nahahawakan yung products na pinopromote talaga ni seller or ni affiliate sa inyo. In fact, nakasalalay talaga yung trust natin
natin sa affiliate na nagpo-promote ng products na gustong bilhin ni customer. Kaya wag po tayong dishonest sa pagiging affiliate kasi magiging disadvantage po yan sa inyo pagdating ng araw. Kasi nga ang daming mga affiliates na nagsasabi or nagiging dishonest sa mga review nila, which is pagdating sa customer or sa mga nagbili ng mga products na i-recommend ni affiliate ay hindi pala talaga effective sa kanila at nakakasira din talaga siya ng skin. For example, skincare siya. So dapat talaga na honest tayo sa lahat ng mga pinopromote nating products. Even if free sample man yan, ay kailangan mo talagang maging honest sa pag-review ng isang products. Kaya ikaw ngayon na naghahanap ng extra income or pang full-time income mo dito sa affiliate ang para sa iyo. Yes, kasi nga sobrang ganda dito kapag marunong ka lang talagang maging consistent, show up ka lang talaga, and wag kang mawala ng pag-asa na balang araw, ikaw na naman ang mananalo at maging milyonarya dito sa pagiging affiliate. Sana ay nakatulong ang video na to sa inyo para makapagsimula na din kayo sa pagiging affiliate nyo. Kaya wag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang YouTube channel na ito. Bye-bye po at